Magandang umaga po sa bawat sa atin. Lagi po natin sinasabi, bawat gising is a blessing. So ngayon pong umaga tayo ay dadako sa ating 7 minutes devotion. Meron po kaming inaawit at merong awit, yung awit na follow, follow, follow me. O mag-isip-isip, 1, 2, 3. So ngayong umaga ang ating pag-aaralan ay mag-isip-isip or think. So sa ating 7 minutes devotion ay meron po tayong 3 bagay na pag-uusapan. Unang-una po sa ating mga kasama, think self, yung ating sarili. Ito pong sabi ng aklat ng Ecclesiastes chapter 3, verse number 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. So unang bagay, nais nating ibigay, ang unang puntos po, think self. Ano ba meron kahapon? Ano kaya ang meron bukas? At ano ang meron ngayon? Tunay po, sabi ng Biblia, ang panahon sa silong ng langit ay iba-iba. Kung naisipin natin ang ating sarili, ang kalagayan natin sa harapan ng lumikha, sa harapan ng ating Panginoon. Mag-isip-isip, think. Sinasabi nga po sa salita ng Ecclesiastes chapter 3, merong panahon, merong kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ang sabi ng Bible, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. Alam niyo, mayroon sinasabi ang Psalms 90. Tingnan po natin. Mag-isip-isip po tayo. Anong kalagayan natin sa harapan ng Diyos? Ang sabi ng Psalms 90, verse number 4. Sapagkat 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng makaraan. At parang pagpupuyat sa gabi. Yung dinadala sila na parang baha, sila ay parang pagkakatulog. Sa kinumagahan ay parang damo sila na tumutubo. Sa kinumagahan ay namumulaklat at lumalago. Sa kinhapunan ay pinuputol at natutuyo. Think self. Yung ating pong estado in the sight of God. Kaya nga po sa mga kaibigan po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, lahat tayo ay mamamatay at pagkatapos nito ay paghukom. Tinakda sa tao mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Yan po ay sinabi sa Hebreo 9:27. So ang buhay po natin ay napakaikli lamang. Kaya mag-isip-isip po ang bawat tao na sa kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga po, kahapon at yung ngayon at bukas ay ating isipin na meron tayong Panginoon. Yan yung pangalawang bagay. Not only think self and also think Christ, Savior, ang ating tagapagligtas. Meron sinasabi sa banal na kasulatan na sino po ba itong ating tagapagligtas? Walang iba kundi kilala po ng napakaraming tao ang Panginoong Jesucristo. Atin siyang pagkatiwalaan. Hindi lamang tayo naniniwala sa Panginoon, kundi bigay natin ang buong pagtitiwala sa Kanya. Kaya sabi nga po ng salita ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya at di tayo mapapahiya. Ang lahat na nagsisilapit sa Panginoon ay Kanyang tatanggapin. Dahil po tayo lahat ay makasalanan at tayo mag-isip-isip isang araw ay haharap tayo sa Panginoon at tayong lahat ay hahatulan. Kaya mga kaibigan, at ngayong araw na ito ay ating kilalanin si Jesus. Think self, think Savior, na walang ibang binigay na pangalan sa silong ng langit upang ating ikaligtas
Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tatapot ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. And pangatlo po, pangatlong bagay, not only think self, think Savior, and think securities. Marami tayong worry sa buhay, maraming pag-aalala. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi tayong magpasalamat sa Panginoon. Ano ba yung kinakabalisa ng tao? At marami kayo may kabalisahan. At maaaring itong kabalisahan pong ito ay siyang nagbibigay sa iyo ng maraming takot at tayo mag-isip-isip na meron tayong Panginoon na malalapitan. Think. At nawa ngayong umaga, ang tatlong bagay na napakikling sa ating devotion ay naging pagpapala po sa atin. At maliwanag po salita ng Diyos na kapag tayo po ay may kabalisahan at kapag tayo ay merong takot, ay nananaig po sa atin na marahil ay wala pa ang Panginoon sa ating puso. At kung ang Panginoon ay nasa ating puso, hindi rin naman tayo exempted. Na hindi na mawawala ang takot, pangamba. Pero sabi ng Biblia, may Panginoon po tayo na malalapitan. Mga minamahal ko, kapatid, kaibigan, at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, mag-isip-isip po tayo. Una, ang kalagayan natin in the sight of God, at ating isipin na mayroong Panginoon at mayroong tagapagligtas. At pangatlo, ibigay natin ang lahat ng ating kabalisahan sa ating Panginoon. Muli ang inyong lingkod ay nagsasabi, buhay mo kung ilalaan sa Diyos, buong araw mo ay mapupuspos ng lubos. Nais ko po kayo panalangin, tayo lahat ay dumulog sa ating Panginoon. O Diyos ng Israel, Ama naming banal, at kami ngayong umaga ay nagpapasalamat. At muli, Panginoon, sa iyo pong mga pangako, sa iyong mga salita. Samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa buong araw. Papalayan mo ang aming mga gagawin, estudyante man, guro man, kamanggagawa, at ang bawat isa, Panginoon, ay aking nilalapit sa iyo. At sa magitan, Panginoon, ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoon Kristo, ay aming dinudulog, pinagkakatiwala, at kalaki po nito ang banal na Espiritu na patuloy na pumuha at kumilos po sa amin. Ikaw ang aming tinataas, aming dinadalangin ng kapayapaan sa Jerusalem at ang kaligtasan ng mga Hudyo at Hentil. Papalayan mo ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot-tuloy na dalangin. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.